Daniel pinagbawalan si Catherine na gawin ang part 2 ng Hello Love Goodbye. Daniel Padilla, Catherine Bernardo, at Alden Richards. Follow-up ito sa nasulat natin dito kahapon tungkol sa entry ng ABS-CBN, Star Cinema para sa 50th Metro Manila Film Festival sa darating na Disyembre. Noon pa pala dapat may follow-up ang Hello Love Goodbye pero ipinagbawal daw ni Daniel Padilla na magtambal ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na nooy karelasyon pa ng una. Nung kumita ang HLG, 2019, may follow-up agad sana at nakaset na kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan, umarya ang lolo Daniel mo at binawalan si Catherine na wag gawin kaya hindi natuloy, ayon sa ating pagkakaalam. Ngayong hiwalay na, itinuloy na, wala nang bawal-bawal kay Catherine ngayon, gagawin niya ang alam niyang makagaganda sa career niya at sa kakaibigan niya si Alden noon pa. Paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang HLG. Tanda rin nating kumalat ang balitang nagselo si Daniel kay Alden noong sinushoot ang Hello Love Goodbye sa Hong Kong kaya nga nagpunta roon si DJ para i-check ang kanyang girlfriend pero ang press release ay dumalaw siya sa whole team lalo na kay Direk Cathy Garcia Sampana na kaibigan naman talaga ng aktor. Tungkol naman sa follow-up ng Rewind, ay pinaplano at hinahanapan na ng magandang material ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera kung ano ang nababagay sa kanila. Nabanggit naman ng isa pa nating chika na mukhang mananatiling magkaibigan lang sina Alden at Catherine dahil may ibang gusto raw ang aktres na hindi naman binanggit kung sino. Magugulat ka, ang sagot sa tanong natin kung sino ang gusto ni Catherine. Malalaman na ang mga pasabog na revelasyon sa FPJ Batang Quiapo, pagkatapos maglabas ng ABS-CBN ng isang special trailer na nakalikom na ng higit 4 na milyong views. Napapanood sa maaksyong trailer ang pagsisimula ni Tanggol, Coco Martin, ng bagong buhay pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Desidido na ngayon si Tanggol na magbagong buhay subalit haharap ito sa sunod-sunod na pagsubok na maaaring makaapekto sa kanyang pagkatao. Magugulantang si Tanggol sa kanyang pag-uwi dahil babanatan siya nina David at Rigor, Macoy De Leon at John Estrada, at walang awa nila itong papalayasin. Pero hindi lang yun ang problemang haharapin ng kanilang pamilya dahil mabibisto na ni Marites, Cherry Pie Picache, ang panloloko ng asawa niyang si Rigor kasama ang kabit nitong si Lena, Mercedes Cabrol, na nagdadalang tao na pala. Sa kabila ng pagpapahirap kay Tanggol, makakahanap siya ng kakampi kay Bubbles, Ivana Alawi, na nangakong tutulungan siyang maging mabuting tao. Bukod sa reunion ni Tanggol at Bubbles, inaabangan din ng mga manunood ang umiigting na sagupaan ng magkaribal na sina David at Pablo, Elijah Canlas. Paano malalagpasan ni Tanggol ang walang katapusang problema na ikinakaharap niya? Anong mangyayari sa pamilya ni Tanggol kapag nalantad na ang problema nina Marites at Rigor? Ang mga bagong revelasyon sa kwento ang ilan sa mga pasabog ng FPJ Batang Quiapo, sa pag-arangkada nito para sa ikalawang taon ng programa sa ere. Huwag palampasin ang maaksyong kaganapan sa FPJ Batang Quiapo, gabi-gabi sa iba't ibang platforms ng ABS-CBN. Samantala Daniel nagparamdam sa birthday ni Catherine, mag-reply kaya ang ex-jowa? Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nagpaparamdam si Daniel Padilla ngayong araw sa social media na pinaniniwalaang para sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Feeling ng mga loyal Kathniel fans, ang latest post ni Daniel sa kanyang Instagram story ay ang pagbati niya sa 28th birthday ni Catherine noong March 26. Makikita sa IG post ni DJ ang isang blurred photo na tila selfie ni Catherine na may nakasulat na Happy Birthday sa Japanese. Ang sunflower emoji na nasa lower left ng kanyang IG story ang nagbigay ng sign na para kay Catherine ang nasabing post. In fairness, kahit matagal-tagal ng hiwalay ay hindi pa rin nakalimot ang kapamilya actor na batiin ang dating jowa sa kaarawan nito. Abangers naman ang mga diehard Kathniel supporters sa magiging reply ni Catherine sa birthday greeting ng aktor. Habang isinusulat natin ang balitang ito ay hindi pa sumasagot ang aktres kay Daniel.
Kung matatandaan, ipinagdiinan ng aktor na kahit naghiwalay na sila ni Catherine ay forever na itong nasa puso niya. Hinding-hindi ko makakalimutan si Catherine. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan. Hinding-hindi mawawala sa puso ko ang memories at ating adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much, sabi ni DJ. Samantala, ibinandera naman ni Catherine ang pagiging first ever Filipino ambassador ng isang French luxury perfumes and cosmetics house. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng dalaga ang kanyang video ad with her bonggang-bonggang pink dress. "Don't let anyone tell you that you're not allowed to redefine who you are," she wrote. "Everyone's a work in progress. Thank you at Lancome Official for welcoming me as the first ever Lancome Philippines ambassador," ang caption sa kanyang IG post.